Hello po sa lahat ng mga nanonood. So, bali, first day of wala kami pasok. So, bali sa January 5 pa kami babalik sa trabaho. So, ang first day ko ito, nililisin ko yung aking munting baboyan. Ito nga pala mga baboy ko. Kung nakikita niyo po, ay yung mga katawan nila, maganda, mataas kasi itong mga baboy na to, pinili ko po talaga. So, yung mga katangian ng mga baboy, dapat pag pipili kayo ng baboy, yung mataas ang katawan, yung bulba nila hindi nakataas, nakababa. Saka yung lapat ng kanilang mga paa, dapat pantay, hindi siya pantay. Tapos, itong isang baboy ko po, nabarakuhan na po yan, kaya pinapainom ko pa yan nilagyan ko ng physical ang kanilang pagkain dahil ang physical mas maganda sa mga gagawin natin inahin para pag-maintain na kanilang mattress na ito ay maganda sa lalo na pag sila nagbubuntis, hindi sila napupunitan. Mas maganda dit. So continuation po, so ang physical powder po, may calcium po siya, maganda sa buto ng mga baboy para pag sila pibuntis lang na pag maraming laman ng kanyang tiyan, hindi po sila basta-basta nalulungko. Yung ibang baboy po kasi nasisira ang paa dahil lakong calcium. Yung physical powder nakakatulong sa kanilang immune system, sa reproductive system, at saka sa pagpapalaki ng mga biik sa lalagyan. Pero pagdating po ng 100 days ay hinihinto ko po ang paglalagay ng physical powder. So ngayon po, yung isa, tinitingnan ko muna baka maglandi pa ulit. Pero ito isa, hinihintay ko po ng malindi. Pero naka-physical powder na po sila. Proven and tested po yan. So sa lahat ng gustong magkaroon ng baboy o mag-iinahin, so ihanda din na po ang inyong mga bulsa dahil hindi po ito basta-basta. So may nagtatanong po kung ilan po ba daw ang aking nagastos sa aking farrowing pin at saka sa aking mga sa biik na rin. So itong farrowing pin, binili ko lang yung mga bakal, tapos pinagawa ko po, may size po ito. Depende po yan sa anong gusto niyo yung size ng mga farrowing pin, kasi may mga farrowing pin na masyadong malaki. Sa akin okay lang siya kasi pag nanganak na si Mami Pig, hindi po sila mahihirapan mag-adjust. So mas mabuti po kasi kung naka-farrowing pin ang ating mga baboy, kasi easy lang po pag sila ay nanganak, yung mga biik sa gilid lang, tapos tayo na nagbabantay, hindi po tayo nabibigatan o nahihirapan sa pagbabantay ng mga biik, kasi yung iba kasing biik na iipit sa ilalim. Saka ang gastos ko din dito sa aking nakapalibot, kung nakikita nyo, nakahap lang po yung kawayan, hindi po siya na hole na ano bla, kasi ito po ay hindi namin lupa, saka para mas malamig na din sa mga baboy. Tapos bali ang gasto ko po dito saka ito is mga 15,000, hindi pa po kasali yung mga biik, kasi yung labor isasali nyo po. Pag nagdigo-negosyo po kayo regarding lalo na pag mga baboyan, so ang i-advise ko lang po, dapat may nakatago kayong pera, kasi sa pagbababoy hindi nyo pakain ng ang yung mga inahin. Mas mabuti na siguro hindi makakain ng tao kaysa baboy. Charot. Pero umaga at tanghali ko lang po pinapakain ng aking mga baboy, kasi yan talaga yung gina-advise ng mga pag nag-iinahin kayo. Pag nag-iinahin kayo, wag nyo po masyadong patabain ang mga baboy, kasi pag mataba sila, kaunti lang ang nagiging biik. Tapos hindi sila productive pagdating sa mga, syempre negosyo po ito, hindi po ito laro-laro lamang, kasi yung budget nito nakalista na po doon, medyo malaki-laki na po talaga. Ang pag-iinahin kasi hanggang 7 months, pwede nyo siyang pabarakuhan 7 to 8. Tapos pag naglandi yan ng 5 to 6 months, wag po muna, hintayin nyo po na maglandi ulit para si Mami Pig, kung sa tao po hindi pa siya teenager, sa 5 to 6, mga teenager pa po yan sa 5 to 6, sa 6 months, 6 patong 7, so dyan na po nade-develop na pwede na siyang pakastahan. Pero ang tama po talaga is 7 to 8 para si Mami Pig nyo maraming gatas, tsaka marunong na mag-alaga. Ang sabi nga nila, pag maaga nyo pong pinapakastahan ang inyong dumalaga, ay madali lang po silang madidispose, kasi nga bali hindi pa sila dapat gawing mami, pero ginawa natin mami dahil pinilit natin. Huwag po tayo maghinayang sa page, ang maghinayang tayo kung hindi po maganda ang kanyang production. So itong dalawa po, hindi pa po sila nanganak. So na-try ko na po na pag nanganak ang isang inahin, sa unang anak nila, lahat ng expenses mo, lalo na kung 10 pataas ang kanilang anak, nakukuha mo doon sa unang anak pa lang. Sa pangalawang anak, doon na nakukuha natin ang
ang ating sobra. So, dapat nakalista po lahat. Tapos, ang maganda kasi pag may inahin, lalo na kung may mga birthday o Pasko, syempre may inahin ka. Pag nanganak ng inahin, pwede ka mag-set aside ng isa para sa Pasko, sa birthday or any occasion. Tapos, para ka lang ding nag-aalkansiya. Yun nga lang, ikita nyo po ang inyong mga bulsa kasi magastos po talaga ang pagbababoy. Mas mabuti pag magbababoy kayo, kayo mismo ang naglilinis, ang nagpapakain para sulit-sulit naman. Wag nyo pong iasa sa ibang tao kasi pag iasa nyo sa ibang tao, mas maganda yung experience nyo kaysa sa kanila. Kasi nakatry ko na po, pinaano ko sa kapatid ko, okay naman siya, pero mas maganda talaga na tayo yung gumagawa. Kasi yung sa kapatid ko, binibigyan ko siya ng 2 biik kasi sila lahat. Mas maganda na yung ikaw kasi yung 2 biik, o ano pa yun, yung biik for 5 times 2, so 9,000 na. So yung 9,000 dapat sa'yo na yun, pero dahil pinaalaga mo sa iba, kaya nakaltasan ka ng 9,000. What if yung anak ng inahin mo ay 5 lang? So isa sa nagbarako, 2 sa nagbantay, so yung 2 sa'yo, lugi ka pa nun. So, continuation po, charot, sa chismis. So, every morning, nagpapakain ako ng 2 baboy, tapos may 2 ako doon, pati rin nakaiba yun. Ito kasi pang inahin lang to dito. Every morning, so 6:30, nagpapakain na po ako ng baboy, yung 2, kasi ako po ay may trabaho 8 o'clock. So, naliligo ako 7:20. So, dali-dali po, siguro mga 15 minutes na ligo lang kasi nagka-travel pa ako. So, yung travel time ng aking trabaho, yun dito papunta sa trabaho is 15 to 20 minutes kung hindi po siya matraffic. So, kung nakikita niyo po sa ibang videos ko, habang kumakain si Mama Pig, nililinis ko na banda sa may paa. Pero kung maulan po yung panahon, hindi ko po nililigo yung 2 kong inahin kasi ang tendency po kasi pag pinaliguan nyo po ang yung inahin o kahit yung patters, kahit nabiik, tapos maulan at malamig po ang panahon, ay nagkakaubo po sila, nagkakasipon. So hindi po siya ina-advise na pinaliguan nyo po. Pero pag okay ang panahon, pinaliguan ko po sila Mami Pig. Tapos pagbasa kasi yung kanilang katawan, tapos hindi mainit, maraming lamok po ang dumadapo. So nilalagyan ko po siya ng mosquito killer, nilalagyan ko po doon. So yung isa po, yun po ay large white na baboy, ito po ay landrace. So nagtatrabaho po ako at the same time may inaalaga ang baboy kasi pag nag-aalaga ka lang ng baboy, wala kang pinagkukunan po ng ibibiling feeds, ay wala po talaga. Ang ending yun, ibibenta mo lahat kasi nauubusan ka na, nakakautang-utang pa dahil ang feed ngayon ay mahal, ang baboy lang ang mura. Tapos itong isa ko, ito yung landrace. Ito, nabili ko po to sa farm, sa suki ko po to sa feeds. Buti na lang po pumayag yung may-ari na kabili ako ng isang gagawing inahin. Kung kayo po ay may trabaho, tapos alam naman natin ang trabaho ay nasalo na lahat, ganyan kasi tayo, pwede po kayong magnegosyo kahit ano. Kung may lugar kayo katulad nito, probinsya, pwede kayong magbabuyan. Yung negosyo po, ginagawa po yung sideline para suporta. Na-try ko na po to, kaya yung isang inahin ko ginawa kong 2, tapos
May isa na naman akong binili doon na biik. So, nagiging 3 na po sila. Hindi po natin pinipray na malugi, pero pinipray po natin na positive po lahat ng outcome. Tapos, hindi po tayo nag-learn kasi pag hindi tayo na, nafe-failed sa mga gusto natin na magawa sa buhay. So, kung gusto nyo pong magnegosyo, ay subukan nyo na habang maaga pa po. Any kind of business, na-try ko na din po yung online selling, mga ganyan, mga munting sari-sari store, pero parang hindi po siya mas maganda kasi pag ito kasi buo siya. Tapos ang maganda sa pagbababoy ay hindi inuutang pag nagbibenta ka, cash po talaga. Bye bye.